Tanong ni XXYSI, Doc, ano po home remedies kapag nakakain ng buto yung dog ko? 4 to 5 months old pa lang po siya. Delikado ang mga buto sa mga dogs, lalo na yung mga lutong buto. Lalo na yung mga lutong buto galing sa mga poultry kagaya ng mga manok at mga pabo at mga ducks, kasi matatalim yan. Pwede mag-cause yan ng lacerations o mga hiwa-hiwa sa may bandang lalamunan, sa may tiyan. Kaya wag po kayo magpapakain ng buto sa mga dogs. Pwede po nilang ikamatay talaga. Lalo na yung mga, alam niyo, yung mga culled chickens, yung mga matatanda ng mga manok na galing sa mga layer farms, yung mga 2 years old na yan, pagka niluto yan, ang haba ng buto niya na matatalim kapag na-break nila pagka sa pagnguya nila. So, ang mga buto naman ng mga baka at mga baboy, hindi po ganun ang pag-break niyan o pag ginuya nila. Hindi naman sharp yung edges niyan gaano, pero meron pa rin mga buto na nagbe-break ng ganung paraan. Ang pwede naman mangyari dyan, pwede mag-lodge yan. May mga nakita na po kami sa mga clinics na naglalodge sa loob ng ngala-ngala, hindi matanggal-tanggal ng aso, sa mga gitna ng mga ngipin nila, sa may lalamunan, pati sa may bandang tiyan na nag-iipon yun sa loob ng tiyan na pwedeng ikamatay ng aso kung hindi dadalhin kaagad sa vet for surgery or iba pang mga medical procedures, kung pwede naman tanggalin ng vet sa bibig, pero pag nasa loob na, mahirap na. So do not feed your dogs bones. Yung iba, they're proponent of raw feeding and mga diets na minimimic yung mga dogs sa wild. Pero pagka raw fed ang mga dogs, ayan, hindi nga naman mababasag ng ganun ka pangit yung mga buto, hindi siya magiging matigas na buto, pwede siya nguya ng aso na mas maganda. Ang problema sa raw feeding ay maraming mga mikrobyo, viruses, worms, at iba-iba pang mga parasites ang mga raw bones and meats. Kasi po, lalo na kung kung na-expose na ng mga ilang minuto yan, ilang oras, ay pwede nang nag-proliferate na po dyan yung mga bacteria at mga iba pa. Kung may virus po yung nakuha nilang mga meats, no, galing sa kung saan mga source, ay pwede pang makakuha pa ng parasites yung aso ninyo. Do not risk it. I would not risk it kasi yung contamination din ng bibig, kung raw man kinakain niya, may mga dugo-dugo yan or may mga sangkap yan na may konting dugo, may konting tissues ng aso na nung kinain niya na buhay pa or dating buhay na hindi naluto. Mangyayari niyan, gustong-gusto yan tubuan ng mga bacteria talaga at mga viruses. So, maaring dun sa aso, maaring hindi nag-effect yan, wala masyadong epekto sa aso, pero ngayon contaminated na yung aso ninyo. Pagka lumapit na sa inyo, dinilaan kayo, dinilaan yung mukha nyo o ng mga anak ninyo, mukha ng baby nyo, anak ng lola ninyo o lolo ninyo, lalo na yung mga immunocompromised sa loob ng bahay, pwede nila makuha yung mga bacteria na yan, viruses na yan, mga protozoa na yan from your dog, and sila ay magkasakit. Lalo na kung may mga superbugs yan or yung mga antimicrobial resistant bacteria. So yung mga antimicrobial resistant bacteria ay pwedeng mag-infect sa mga tao, lalo na yung mga immunocompressed. Hindi na po napapatay ng mga ordinary na mga antibiotics yan. Maaring yung mga higher antibiotics na kailangan ibigay para masawata yung inyong infeksyon. At ang masaklap niyan ay kung hindi na talaga, kahit yung mga higher or yung mga higher generation antimicrobials or antibiotics ang ibigay, pwedeng ikamatay yan. And nangyari na po yan sa mga tao na reported cases sa iba't ibang panig ng daigdig dahil sa mga superbugs. So ingat po tayo, huwag tayong magpapakain ng buto, whether cooked or whether raw, wag po. Siyempre, the best is magpakain kayo ng complete and balanced nutrition, and the best nutrition comes from Super Dog Nutrition. It also mimics yung natural diet ng aso, natural diet ng mga dogs, without the hassle, without the bacteria, without the parasites, without the viruses, without the storage na gastos din, mahal kasi bumili ng mga karne-karne, without the
alam niyo yon, preparation without the need to balance with other supplements. Hindi na kailangan mag-supplements dito. You don't need to give any vitamins or any other supplements para makumpleto yung kinakain ng aso niyo. Only this. We've been feeding SDN purely. Wala nang iba. Walang supplements. Sa lahat ng aso namin sa Manalo Canine. At one time we've had 400 dogs. Ngayon meron kaming 120 dogs. Lahat sila naka-SDN for 8 years na simula nung produce namin yung unang production nito noong 2015, and we've not looked back, and hindi po kami nagsisisi dahil kahit yung mga puppies namin, kahit mga senior dogs namin, kahit yung mga bitches namin na nanganak, hindi sila nalulosyang. Sobrang laki ng problema ng nawala sa amin. Nawalan kami ng maraming sakit ng ulo because of SDN. And I hope you try SDN too if you haven't yet, para masubukan nyo yung sinasabi ko. Hindi madaling magkasakit yung aso kapag ka naka-SDN siya, kasi the best dog food yan sa buong multiverse. Better than imported brands. Ano nga pala, yung tanong tungkol sa home remedies, kung na-lodge na po yan sa lalamunan at tiyan ng aso ninyo, walang home remedy po dyan. Alas, titignan ninyo, nakita nyo, nandun lang naman pala nakasabit, tanggalin ninyo. Pero ang home remedy, kung na-lacerate na yung lalamunan, nasa tiyan na, nag-cause na ng obstruction, vet po talaga. Walang home remedy po dyan. Yun po, walang home remedy.